Uy, Liam. Mahal, ang bagyong ito ay ilang araw na. Baha ang mga kalsada sa labas. Dapat talaga akong pumunta rito kanina para samahan ka. Huwag kang mag-alala, okay lang ako mag-isa. Ito lang. Tuwing ganyan ang panahon, naalala ko ang aking mga magulang. Miss na miss ko sila. Liam, sabihin mo sa akin, posible bang hindi sila namatay? Chloe, 3 taon na. Sabi ng pulis yung lugar na pinupuntahan nila ay mabundok at magaspang na lugar at naabutan sila ng bagyo, mataas na bundok at madulas na daan, kaya hindi nila natagpuan ang mga katawan. Hindi na nabubuhay ang mga patay. Magpahinga ka na, okay? MMC. Sino yan? Chloe, buksan mo ang pinto. Nanay. Nanay. Chloe, sinta ko, nasa bahay ka, di ba? Bumalik na kami ng tatay mo. Buksan mo ang pinto, dali. Oh, sa malakas na ulan na ito, naglakad kaming dalawa ng nanay mo pabalik. Basang-basa na kami. Tatay? Nanay? Nanaginip ba ako? Bumalik talaga kayo. Sino yan? Nasa pintuan si nanay. Bakit siya tumatawag? Chloe, ano man ang gawin mo, huwag mong buksan ang pintong iyan. Ang nasa labas ay hindi ako. Kapag binuksan mo ang pinto, papatayin ka nila. Chloe, sobrang namiss ka ni nanay sa loob ng 3 taon. Hindi dapat kita iniwan noon para pumunta sa honeymoon kasama ang tatay mo. Buksan mo na ang pinto. Hayaan mo akong makita kung okay ka. Naglakbay sila 3 taon na ang nakalipas, at talagang honeymoon iyon. Pero, yung sinabi sa telepono kanina ay masyadong kakaiba. Pero kung peke lang, talaga bang hahayaan ko silang tumayo doon sa labas sa ulan buong gabi? Ano ang gagawin ko? Kailangan kong tumawag muli para sigurado. Ang numerong iyon at ang boses ay hindi mukhang peke. Pasensya na. Ang numerong iyong dinadial ay naka-off. Anong problema? Sino kaya ang tumawag? Chloe, bakit hindi mo buksan ang pinto? Kami ito. Hindi mo ba kami nakikilala, sina nanay at tatay? Sigurado akong sila ang mga magulang ko. Kahit ang posisyon ng nunal sa kanilang mukha ay eksaktong pareho. Tatay, nanay, saan kayo nagpunta nitong mga nakaraang taon? Bakit kayo umuwi ng huli? Chloe, pasensya na. Hindi namin sinadyang iwan ka. Noong nag-hiking kami noong taong iyon, gusto ng tatay mo na bilisan ang mga bagay, kaya humingi siya ng tulong sa mga lokal na pastol. Ngunit ang mga pastol na iyon ay talagang nagtrapiko sa amin sa isang compound sa ibang bansa, araw-araw. Nagtrapiko? Paano ito nangyari? Bakit ang 2 tao sa ganoong edad ay matrapiko? Ngunit ang bulubunduking lugar na kanilang pinuntahan ay talagang malapit sa hangganan. Binanggit din ng pulisya ang posibilidad na iyon. Nakabalik kami sa pagkakataong ito salamat sa tatay mo na nanganganib ang kanyang buhay upang makipag-ugnayan sa isang lokal na impormante. Laktawan natin ang mga malulungkot na paksang ito. Chloe, naalala ng tatay na mahilig ka sa mga kuneho. Tingnan mo ito. Tuwing umuuwi ang tatay dati, nagdadala siya sa akin ng pinakabagong kuneho na plushie. Ang pamilya ko lang ang nakakaalam ng detalyeng ito. Kaya ang tawag na iyon ay talagang scam. Nanay, tatay, talagang namiss ko kayo. Hindi. Ang kakaiba talaga ng gabing ito. Kailangan kong magtanong ng ilan pa para makasiguro.
Chloe? Anong problema? May nangyari? Sabihin mo nakatakas ka. Bakit hindi ako unang kinontak ng pulis? Bukod dito, sa lakas ng ulan, paano kayo nakabalik? Chloe, hindi mo alam kung gaano kahirap tumakas mula sa compound. Kung hindi dahil sa malakas na ulan, baka hindi tayo nakaligtas. Hindi magandang tumawag ng pulis ngayon. Papasukin mo muna kami. Kapag lumiwanag na ang panahon, sabay tayong pumunta sa pulis. See? Ang pagtakas mula sa compound ay usapin ng buhay at kamatayan. Dagdag pa ang masamang panahon. Makatuwiran na pipiliin nila na magtago muna sa bahay. Pero, pagkatapos ng 3 taon, medyo nagbago ang kanilang boses at parang iba na rin ang personalidad nila. Kakaiba. Pero hindi ko matukoy. Nanay, tatay, noong taon na nagtapos ako ng high school, sabi ninyo isasama ninyo ako sa graduation trip, pero nag-cancel ito dahil sa ilang dahilan. Naalala ninyo ba kung bakit? Yung trip na iyon. Hindi ba dahil nag-away kami ng tatay mo? Tapos sinabi ko na, ako na lang ang magsasama sa iyo, pero tumanggi ka. At kakasimula mo palang magka-boyfriend. Tama. Naalala ko rin. Gusto kitang dalhin sa beach. Pero gusto ng nanay mo na dalhin ka sa amusement park. At saka, ikaw, munting brat, pumunta sa parke kasama ang boyfriend mo? Si Liam, di ba? Naalala ko ang binata na iyon. Matangkad, gwapo, mabait sa iyo. Kayo pa ba? Kami pa. Chloe, gabi na. Ang pag-iingat sa mga estranghero ay mabuti. Pero hindi kami estranghero. Nagtanong ka na. Buksan mo na ang pinto. Great. Oo, hindi maganda ang pakiramdam ng tatay mo. May sakit siya sa puso. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, kailangan na ng tatay mo ng pahinga. Nanay, tatay, pasensya na. Siguro medyo naging sensitibo ako kamakailan. Hayaan ninyong buksan ko ang pinto. Para sa inyo. Hindi. Yung lugar na pinuntahan namin ni Liam dati ay hindi talaga park. Ito ay isang food street. Dahil dito, talagang galit sa akin si tatay. At binatikos niya ako sa loob ng maraming taon. Yung mga ganitong bagay, paano niya nagawang magkamali? Nagkataka. Chloe, anong problema? Bakit mo na naman sinara ang pinto? Nanay, tatay, hindi ito magandang oras. Sumabog ang tubo sa bahay, baha ang sahig. Kung papasok kayo, walang tatayuan. Kaya, bakit hindi kayo maghanap ng hotel para ngayong gabi? Aayusin ko ang lugar. Bukas ng umaga, susunduin ko kayo, okay? Buisit. Kung hindi nyo kayang hawakan, kayong magpaliwanag sa amo. Chloe, anong sinasabi mo? Maliit na tagas? At isasara mo kami ni nanay? Hindi man lang kami makita? Magpakabuti ka, buksan mo ang pinto agad. Mahal ako ni nanay, hindi niya gagawin ang anumang magpapahirap sa akin. Yung tawag na iyon. Totoo kaya? Nanay, tatay, yung lugar na pinuntahan namin ni Liam ay yung food street, hindi park. Paulit-ulit nyo na yan sa loob ng maraming taon. Paano nyo pa nagawang magkamali? Well, 3 taon na, lahat nagkakamali minsan. Chloe, si tatay ay binugbog ng husto doon sa loob ng 3 taon. Hindi na matalas ang isip ko. Kung nagkamali ako ng memorya, kailangan mo bang ulit-ulitin yan? Alam mo ba kung gaano ka na-miss ni tatay? Buksan mo lang ang pinto at hayaan mo akong makita ka. Isang tingin lang. Victor, anong problema mo? Huwag mo akong takutin. Hindi. Wala yan. Ito lang. Medyo masikip sa dibdib. Chloe, talagang hindi maganda ang pakiramdam ng tatay mo. Buksan mo ang pinto ngayon. Papasukin mo siya at magpahinga sandali. Huwag kang sumigaw. Hindi ako pinaniniwalaan ng anak ko. Chloe, ako, hindi ko sinasadyang magkamali. Gamot! Nasaan ang gamot mo? Hindi mo ba dala? Chloe? Pakiusap, buksan mo ang pinto. Nakalimutan mo ba? Yung kondisyon sa puso ng tatay mo dati nang nagkaproblema at muntik na siyang mamatay dahil hindi siya naagapan? Tay. Tay, Paano kung talaga siya ang tatay ko? Hindi ko na pwedeng hayaang may mangyari sa kanya ulit. Hindi, ang mga mata niya,
Bakit ang linaw ng mga ito? Mukhang nagpapanggap siyang may sakit. Mahal, huwag mo akong takutin. Chloe, buksan mo ang pinto! Buksan mo! Ang tatay mo ay namamatay na. Ikaw na walang utang na loob na anak. Buksan ang pinto! Buksan ang pinto! Pakiusap, may magbukas ng pinto. Ang asawa ko ay inaatake sa puso. Namatay na siya. Ang anak ko ay ayaw man lang buksan ang pinto. Ayaw na niya sa atin. Ano ba talaga ang gusto niya? Ang dalawang kapitbahay sa tapat ko ay lumipat noong nakaraang taon. Walang magbubukas ng pinto para sa kanya. Hoy ikaw, pwede bang pahinain mo ang ingay? Ang buong gusali ay naririnig ka. Pinababayaan mo ang mga magulang mo sa napakalakas na ulan? Ang walang puso mo naman. Ang ulan na ito ay tatagal hanggang 3:00 ng madaling araw. Ang pasilyo ay maaaring bumaha anumang oras. Ang may-ari ng 808, si Chloe Carter. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, handa ka ng ma-cyberbully. Hindi. Kailangan kong mag-isip ng paraan ngayon. Hoy, Ginoong Miller. Nasa bahay ka ba ngayon? Pwede mo bang dalhin ang community center sa bahay ko? Kailangan ko ng profesional na doktor. At, dalhin mo ang mga armas. Sa tingin ko may masasamang tao sa labas ng apartment ko. Tumigil ka sa pagkato. Hindi ba humihingi ka ng doktor? Tumawag na ako. Darating sila. Malalaman natin kung talagang may sakit siya. Kunin ang doktor? Chloe, sa puntong ito, bakit ayaw mong buksan ang pinto? Malamig at basa dito. Pagdating ng doktor, kailangan pa rin niyang pumasok para gamutin siya. Ako ang doktor na naka-duty mula sa community center. Sino ang tumawag? Kakatawag ko lang. At dumating siya agad. Doktor! Ang asawa ko, inaatake siya sa puso. Nagbubula ang bibig niya. Pakiusap, iligtas mo siya. Malubhang arrhythmia, mga senyales ng heart failure. Kailangan nating ilipat siya sa isang mainit na silid para gamutin. 4 na minuto lang ang golden window. Kumusta ikaw ang tumawag ng doktor? Ito ang lisensya ko sa medisina. Pakibuksan ang pinto. Kailangan nating magligtas ng buhay. Mukhang tama ang credentials. Dr. Davis, nasaan si Mr. Miller? Hindi ba siya kasama mo? Masyadong malakas ang ulan. Mabagal maglakad si Mr. Miller. Sinabi niyang mauna ako. Miss Carter, kritikal ang pasyente. Hindi na tayo makapaghintay. Chloe, ano pang hinihintay mo? Naghihingalo ang tatay mo. Buksan mo ang pinto. Ngayon. Kung siya talaga ang tatay ko, at magkamali ako, baka mamatay siya. Sandali, mula sa community center hanggang dito, normal na 10 minuto ang biyahe, pero katatawag ko lang, at nandito na agad ang doktor. Umuulan ng malakas, pero tuyot na tuyot ang damit niya. Wala ni isang patak, may mali. Lintek, ano? Yun. Miss Carter, kung hindi kayo makikipagtulungan, gagamit ako ng puwersa. Mangyaring unawain. Ito ay para magligtas ng buhay. Huwag gumalaw. Sino ka? Hinarangan mo ang pinto niya sa kalagitnaan ng gabi? Ano ang gusto mo? Buti naman, si Mr. Miller. Sa wakas may dala siyang tulong. Mr. Miller, tulong. Yung doktor sa labas ng pinto ko ay hindi taga-community center. Kakunsyaba niya yung dalawang yun. Kakakuha lang niya ng lock ko. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Ako ang bagong tenant sa itaas. Doktor ako. Narinig ko may tumatawag ng tulong sa baba, kaya bumaba ako para tingnan. Atake sa puso itong lalaking ito. Malala na. Hiniling ko sa kanya na buksan ang pinto. Gusto kong bigyan ng first aid. Tumanggi siya. Nagsisinungaling siya. Sabi lang niya siya ang duty na doktor mula sa community center. Mr. Miller, kilala mo ba siya? Isa lang ang doktor ng community center. Dr. Brown ang pangalan niya. Hindi kita kilala. Tama, talagang hindi ako taga-community center. Pero gusto ko lang tumulong. Ito ang lisensya ko. Si Dr. Brown ay walang duty ngayong gabi. Anak, hindi ka ba naghahanap ng doktor? Narito ang isa. Bakit mo sinasabing peke siya? Mr. Miller, tingnan mo ang kalagayan ng lalaking nasa sahig. Nakita ko lang na nagpapanggap siya. Nagmulat siya ng mata. Buksan mo ang mata niya at makikita mo. Gino, kapag may atake ang pasyente, hindi sila lubos na may malay. Baka masyadong kinakabahan siya at nagkamali.
Mr. Miller, ako ito, Mary. Mary? Teka, hindi ba ikaw? 3 taon na ang nakalipas. Mr. Miller, ako ito. Ako si Mary. Mary Brown? Robert Carter? Kayo, hindi ba kayo patay 3 taon na ang nakaraan? Hindi kami patay. Kami ay dinukot. Niloko kami para pumunta sa ibang bansa. Ikinulong kami ng 3 taon. Tingnan! Kinaya ko ang mga sugat na ito para kay Robert. Mahigit 100 tahi sa ulo niya. Ang kanyang katawan ay lubusang nasira. Lumala ang kondisyon ng kanyang puso. Anong nangyayari? Bakit wala pa rin ginagawa si Mr. Miller? Chloe, baka may misunderstanding dito? Sa tingin ko sila talaga ang mga magulang mo. Paano sila magiging masasamang tao na binanggit mo sa telepono? Hindi, Mr. Miller, may mali sa kanila. Tinanong ko sila tungkol sa nakaraan. Mali lahat ng sinabi nila. Eke rin ang sakit. Magtiwala ka sa akin. Buksan mo ang mga mata niya. Chloe, ang tatay mo ay naghihingalo. Bakit ayaw mo maniwala sa amin? Dugo, ang daming dugo. Napuno siya ng galit at dalamhati, nagkakaroon siya ng shock. Miss Carter, 2 buhay ang nakataya. Buksan ang pinto, bilis. Ang kanilang buhay ay nakataya. Chloe, makinig ka sa akin. Buksan na ang pinto. Kung hindi nagpapanggap ang tatay ko na may sakit, bakit siya pa ulit-ulit na hinaharang si Mr. Miller na suriin? Talagang may problema. Mr. Miller, magtiwala ka sa akin. Hindi ko bubuksan ang pintong ito. Chloe, ang iyong nanay at tatay ay talagang nasa kritikal na kalagayan. Ang isa ay may sakit sa puso. Ang isa naman ay dumudugo ang ulo. Buksan mo na lang ang pinto, okay? Mag-usap na lang tayo ng harapan. Buksan mo ang pinto. Mga kaibigan, kung nagmamadali kayo, ang dapat ninyong gawin ngayon ay dalhin sila sa ospital. Sa halip na pilitin akong buksan ang pinto. Miss Carter, malakas ang ulan sa labas ngayon. Ang 2 taong ito, ang isa ay inaatake sa puso, ang isa ay may matinding pagkawala ng dugo. Wala ng oras para dalhin sa ospital. Ang iyong bahay, ang pinakamalapit na masisilungan. Bakit hindi mo buksan ang pinto? Hindi ba ikaw ang kanilang tunay na anak? Chloe, nakita kitang lumaki, anak. Hindi ka naman ganito kawalang puso. Paano kayo tratuhin ng iyong nanay at tatay dati? Nakalimutan mo na ba? Nakikiusap ako sa iyo. Buksan mo na lang ang pinto, okay? Hindi. Mr. Miller, talagang kahina-hinala sila. Ang doktor na iyon, siya ay... Tigilan mo na ang mga kalokohang yan. Sige, hindi mo bubuksan? Ako na ang magbubukas para sa iyo. Mr. Miller, huwag kayong padalos-dalos. Chloe, ang tatay mo dati ay nagligtas ng buhay ng aking anak. Ngayon, siya ay nakahiga rito. Hindi ko ito kayang balewalain. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, ako na ang magbubukas para sa iyo. Mr. Miller, ano ang ginagawa ninyo? Huwag. Bubuksan ko ito para sa iyo. Magaling, ipagpatuloy mo ang pagsira. Oo, sirain mo iyan. Ang walang utang na loob na anak na ito ay kailangang turuan ng leksyon. Mr. Miller, huwag ninyo itong gawin. Huwag. Kung may pakialam ka pa sa akin, maniwala ka sa akin. Chloe, ang iyong nanay at tatay ay talagang nasa labas. Nasa delikadong kalagayan sila. Bakit hindi ka maniwala? Buksan mo ang pinto. Huwag. Isa pang hampas. At tuluyan ang mabubuksan ang aking pinto. Magandang araw, pulis ba ito? Tigil. Natawag na ako sa pulis. Kung babasagin mo ang pintong ito, kapag dumating ang mga pulis, lahat kayo makukulong. Kulong? Chloe, buti na lang tinawagan mo ang pulis. Hayaan nilang makita nila mismo ang mga biological na magulang ay namamatay dito habang nakalock ang pinto ng anak nila. Sino kaya ang kakampihan nila? Oo, gagawin ng pulis ang katarungan. Naalala ko na gusto ng batang ito na itago ang ekstrang susi sa fire hydrant. Naku. Nahanap ko eto. Mr. Miller, hindi na kailangan sirain. Doktor, ikaw ang nagliligtas ng buhay. Buksan mo ang pinto. Mga tao, ililigtas ko ang tao sa loob. Pero kailangan muna kayong umalis. Anong ibig mong sabihin? Kakayanin mo ba kung aalis kami? Kanina lang, binabayo at sinisipan niyo ang pinto. Pagdating ng pulis, mahirap ipaliwanag. Doktor ako, binubuksan ko ang pinto para magligtas ng buhay. Hindi tulad niyo.
Tama ang doktor. Matalino ang batang ito. Mahirap makipag-usap kung dumating ang pulis. Dahil nagawa na natin ang parte natin, umalis na tayo. Hindi sila pwedeng umalis. Doktor, kailangan mo silang iligtas. Magtiwala ka. Mga lalaki, bumalik kayo. Bumalik kayo. Bumalik kayo. Pakiusap. Sige, tigilan nyo na ang pag-arte. Tayo na. Put ng ina, nanlalamig na ako. Pagbukas ng pinto, papatayin ko siya. Di ba dapat nakashock ang nanay ko? Paano siya nakatayo pa? Bilisan mo. Nag-aatubili ka pa ba? Gawin mo na lang mabilis. Ginoo, sigurado ka bang ayaw mo munang magsaya? Isang batang babae na nakatira mag-isa. Kahit sumigaw siya ng ubos lakas, walang makakarinig. Huwag matakot, Chloe. Malapit ka nang makasama ulit ang mga magulang mo. Kalawang na ito ng tuluyan. Wasakin ang pinto. Ta naman. Hindi man lang ito kayanin. Pakiusap. Huwag pumasok. Mabibigyan kita ng pera. Ibibigay ko sa iyo lahat ng pera ko. Tigil. Anong ginagawa mo? Masyado ng gabi. Anong gusto mo? Pumapasok sa bahay, ha? Opisyal, pagkakamali ito. Ito ang bahay namin. Hindi kami makapasok sa sarili naming bahay. Kaya kinailangan naming gawin ito. Bahay ninyo? Oh. Tingnan mo, may susi kami sa pinto. Ito ang bahay namin. Malakas na ulan ngayong gabi, maraming insidente sa lungsod, masama ang trapiko. Mga opisyal kami mula sa kalapit na istasyon. Anong tulong ang kailangan ninyo? Opisyal, Palihim nilang kinuha ang ekstrang susi ko mula sa labas. Nagpapanggap silang mga magulang ko. At sinira ang pinto at binantaan akong patayin. Kung hindi ka maniwala, tingnan mo ang kandado ng pinto ko. anong nangyayari? Oh, mga opisyal. Siya ang tunay kong anak na babae. Galit lang siya sa akin dahil hindi ako nakauwi sa loob ng 3 taon. Nagtatampo siya. Opisyal, may anak ka rin ba? Sa gantong maulan na gabi, pinalabas ng sarili kong anak. Sino ba ang hindi magagalit? Naiintindihan mo kami, di ba? Opisyal, tingnan mo, narito ang aming mga ID at isang litrato ng pamilya kasama ang anak namin. Mukhang maayos naman. Miss Carter, bakit sa tingin mo impostor ang dalawang ito? Mahirap makita ng malinaw sa pinto, pero may talagang mali. Bitawan mo ako. Tulong. Umalis ka, bumalik ka. Kung may susunod pang hakbang, kukulungin ko sila. Buti na lang maaasahan ang opisyal. Hindi tulad ng mga tao sa community center. Mukha nga silang mga magulang ko, pero sobrang layo ng pakiramdam ko sa kanila. Parang mga estranghero. Opisyal. 3 taon nang nawawala ang mga magulang ko. Bigla silang nagpakita ngayong gabi. Sabi nila, kinidnap sila. Nakatakas mula sa ibang bansa. Nagdududa ako sa pagkakakilanlan nila. Kaya hindi ko binuksan ang pinto. Tapos nagkunwari siyang may sakit sa puso. Kasama rin ang doktor na ito. Sinasabing mamamatay na ang tatay ko. Nag-shock daw ang nanay ko. Iniistorbo ang mga kapitbahay para sirain ang pinto ko. Pero tingnan mo sila ngayon. Sinong mamamatay na tao ang nakatayo ng tuwid?
Opisyal, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Ang mga ito ay mga kapitbahay mula sa kabilang hall. Hindi na nila kaya na makita kaming inaapi ng aming anak, kaya pumunta sila para tumulong. Mali ang pagsira ng pinto? Oo, pero hindi kami kailanman nagtangkang manloko. Walang basehang paratang. Sinisiraan niya kami. Paninirang puri? Malinaw na may hawak siyang kutsilyo. Sabi niya, papatayin niya ako. Kaya mo bang ilabas ang iyong mga kamay sa likod? Ano ang itinatago mo? Ilagay ang kamay mo sa harap. Officer, ano to? Inosente ako. Inosente, ha? Ano to? Usasan silang lahat. Dalhin sila. Officer, inosente kami. Sa kanya ang kutsilyo. Wala kaming kinalaman diyan. Wala kaming alam. Tama ba, mahal? Gusto lang namin nabuksan ng anak namin ang pinto para makapasok. Sino bang may alam na may dala siyang kutsilyo? Tama, oo. Anong kinalaman nun sa amin? Wala kaming ginawang masama. Pwede ba kaming arestuhin? Tatlong taon kayong nawawala at pinaghihinala ang nakipagsabuatan kayo sa isang armadong lalaki para takutin ang nagsumbong. Kahina-hinala ang pagkakakilanlan ninyo. Tatawag muna ako sa himpilan para i-report ito at magsagawa ng remote identity verification. Sige, tuloy. Bakit sila pumayag agad? Miss Carter, wala akong nakikitang problema sa kanila. Ang mga registration photos sa sistema ay tugma sa kanila. Sila nga ang mga magulang mo. Chloe, ayos lang yan. Hindi ka sinisisi ni Mama. Ngayon, pwede mo ba kaming papasukin? Sige. Nahihirapan lang ang bata intindihin. Ayos lang. Pumasok muna kayo sa loob. Sandali. Opisyal, anong ibig mong sabihin dito? Pumasa ang aming pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Nagtugma rin ang mga larawan. Kailangan ba namin ng pahintulot ng iba para pumasok sa sarili naming bahay? Ang verification ay nagsasabi lang kung sino ka. Ngunit kahit sino ka man, ang nakikita ko ngayon ay isang sirang pinto at isang natatakot na nagsasakdal. Kaya kahit na kayo ang kanyang mga magulang, mayroon akong lahat ng dahilan upang maghinala na nanakot kayo sa personal na kaligtasan ng nagsasakdal. Dalhin silang lahat sa sangay ng himpilan ng pulisya, hiwalayin sila, at ipadala sila sa himpilan ng pulisya bukas. Ang katotohanang ikaw ay na-traffic, kailangang muling i-verify sa araw. Bakit? Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta kahit saan. Ito ang aking tahanan. Gusto kong umuwi. Chloe. Miss Carter, huwag kang matakot. Ligtas ka na ngayon. Kung may iba pang mangyari mamayang gabi, tawagan lang kami kahit anong oras. Buti na lang dumating ang opisyal sa tamang oras. Alam ng Diyos kung ano ang maaaring nangyari. Nanay, ikaw ba yan? Huwag mong ibaba ang iyong bantay. Kahit isang saglit. Babalik sila. Kaya umalis ka na rito ngayon. Takbo! Patayin ang lahat ng ilaw sa sala. Sino yan? Ako to. Liam, nandito ka na sa wakas. Sobrang takot ko. Takot na takot talaga ako. Tara na, Chloe. Iuuwi na kita. Ano ang gagawin natin? Tama ang tawag. Totoo, may gustong pumatay sa akin. Talagang kahina-hinala ang mga yon, Chloe. Baka ang tawag na yon ay ang nanay mo na nagbabantay sa'yo. Buti na lang nakinig ka. Magpahinga muna tayo hanggang madaling araw. Susuriin muli ng opisyal ang kanilang mga ID. Fact,
Pagkatapos, lalabas ang lahat ng katotohanan. Kumusta? Ms. Carter, ito si Officer Smith. Yung 5 tao ay nakatakas lang sa pamamagitan ng bintana. Hinahabol namin sila. Ilock mo muna ang pinto mo at huwag mong buksan. Sino yan? Liam, sabihin mo sa akin, kung nakatakas sila mula sa istasyon ng pulis, saan kaya sila pupunta? Nag-alert lang ang lumang pet camera ko. Toby? Hindi ba siya namatay noong 1 linggo? Sino ba sila? May kapal ba ng mukha silang bumalik? Tay, nasaan na siya? Nawala na siya agad. Mainit pa ang tubig. Hindi siya lumayo. Ang isang anak sa labas na walang magulang ay iba talaga. Walang kwentang taong broke. Palaging nag-iingat ng mga alaala na litrato. Malas. Sige, tigil na sa gulo. Maglagay ng 2 tao sa baba para magbantay. Kapag bumalik na yung babae, sunggaban mo siya. Naintindihan? Ang kapal ng mukha nila. Tawagan ang pulis. Kailangan nating tumawag ng pulis. Buti na lang sinundo kita. Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Hindi ako makapaniwalang kahit wala na si Toby. Tumulong pa rin siya sa akin. Na-screen record ko lang lahat ng ebidensya nila. Kapag humupa na ang bagyo, pupunta tayo sa istasyon ng pulis. Mahal, pasensya na. May biglang trabaho. Mauna ka muna sa istasyon. Susunduin kita pagkatapos. Papasukin mo ako. May hinahanap ako. Sabi ko hindi. Sino ang hinahanap mo? Saang building? Kung hindi mo alam, lumayas ka. Ginoo, sumpa ko. Hindi ako masamang tao. Ang anak ko at ang nobyo niya tumakas papunta sa lugar na ito. Kailangan ko siyang ibalik. Chloe, ikaw ba yan? Tumigil ka diyan. Ikaw na brata. Bakit ka tumatakbo kung saan-saan? Umuwi ka na sa nanay mo. DMN it. Paano niya nalaman ang lugar na ito? Hindi. Kung totoo ang sinabi sa telepono. Hinahanap nila ako para patayin. Kailangan ko siyang iwasan. Chloe, tigil. Bakit ka tumatakbo? Hinahanap kita kaninang umaga. Chloe, anong problema mo? Tinawagan mo ang pulis at ipinadala si nanay sa himpilan. Ayos. Ngayon ayaw mo pa rin akong kilalanin? Uy, anong ginagawa mo? Hindi kanya kilala. Nawawalang anak na may sakit sa pag-iisip. Chloe Carter. Kung may impormasyon, makipag-ugnayan, may gantimpalang 100,000. Ngin ng mga baliw. Ganyan nila nalaman ang lokasyon ko. Wait, Kamukha ng babaeng ito ang litrato. Chloe, natagpuan ka na ni nanay. bitawan mo ako. Hindi kita kilala. Chloe, nagmamakaawa si nanay sa'yo. Pakiusap, umuwi ka na kasama si nanay. Ang sakit sa puso ng tatay mo ay sumiklab muli kagabi. Nasa ospital siya. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan mo. Alam ni nanay na may sakit ka sa pag-iisip. Ikaw ang nagbigay sa akin ng sugat na ito sa ulo. Pero hindi ka sinisisi ni nanay. Bumalik ka lang kasama si nanay at makita mo ang tatay mo. Isang tingin lang. Sige? Ano yung mga kalokohang sinasabi mo? Ikaw mismo ang nahulog at nasaktan ang ulo mo. Lahat. Pakiusap. Tumawag kayo ng pulis. Masasama silang tao. Kagabi lang sila tumakas sa pulis. Tumawag ng pulis? Miss, gusto mo bang makulong? Binugbog mo ang nanay mo ng ganito. Wala ka bang konsensya? Miss, ang nanay at tatay mo ay handang gumastos ng 100,000 para mahanap ka. Paano sila magiging masama? Ang masamang tao ba ay ganito kadaling hanapin ka kung saan-saan? Sa tingin ko, may problema talaga ang ulo mo. Hindi makapaniwala. Huwag kang maniwala sa kanya.
Wala akong sakit sa pag-iisip. Tumawag lang kayo ng pulis at makikita ninyo. Diyos ko. Pasensya na. Lahat. Pasensya na sa eksenang ito. Halika na. Umuwi ka na kasama si nanay. Naghihintay ang tatay mo. Umalis kayo, umalis. Leche, paano nakatakbo ng ganoon kabilis ang matandang iyon? Bilisan! Bitawan mo ako. Hindi siya ang nanay ko. Sumumpa ako. Pakiusap, may tumawag ng pulis. Kriminal siya. Manloloko. Mapapatunayan ko. May recording ng screen ako sa phone ko. Miss, ito ay usaping pampamilya, kaya pakialam mo ang sarili mo. Tingnan mo siya. Mukha ba siyang matino? Mapapahamak ka lang. Tara na. Huwag mong patagalin ang tatay mo. Hindi. Kailangan ko nang malaman ang isang bagay agad. Hindi ko siya basta papayagan na kalagkarin ako sa kotse. Anong ibig mong sabihin? Kakabili ko lang ng phone na ito. Bayaran mo. Kung hindi ka magbabayad, hindi ka makakaalis kahit saan. Hindi. Kung magpapatuloy ito, yang maliit na bastos na yan talagang makikiusap sa isang tao para tawagan ng pulis. Nasaan sila? Pumasok ba sila? Chloe, ayaw mong sumama kay mommy. Okay lang, hindi ka mapipilit ni mommy. Kapag nakaisip ka na, bumalik ka sa bahay, okay? Ma'am, pasensya na. Magkano ang phone na ito? Babayaran ko ng buong presyo. Buisit, nakatakas na naman ang matandang babae. Kagabi, may mga taong nag-iikot at nagtatanong. Pakiramdam ko, may masama silang balak. Kagabi? Mga alas 5 ng umaga, maraming tao ang palihim na pumapasyal dito nagkakabit ng poster ng nawawalang tao. Ang isa sa kanila ay may tattoo. Miss, kilala mo ba sila? Tawagan ng pulis, bilis! Mapanlin lang ang mga taong iyon. Malamang nagtago na naman sila. Hindi maaari. Kailangan kong tawagan ang pulis ngayon din. Ano? Miss Carter, iikliin ko na lang. Matapos ang 5 iyon kagabi nakatakas mula sa presinto, sinuri ko ang mga CCTV sa kalsada at nagpatakbo ng identification ng mukha. Ang isa sa kanila ay wanted na kriminal. Ang pangalan niya ay Damon. Ang dalawa pa ay wanted ding mangga smuggler. Lahat sila ay galing sa isang sindikato ng krimen sa ibang bansa. Paano naman yung dalawang kamukha ng mga magulang ko? Sila rin ba ay? Wala pa akong konklusyon diyan. Ang masasabi ko sa iyo ay bukas pa ang kaso. Mga detective mula sa bureau, makikipag-ugnayan sa iyo mamaya para kuhanin ang iyong pahayag. Hanggang sa dumating sila, huwag kang maniwala kahit kanino na nagsasabing sila ang mga magulang mo. Officer, kailangan ko ng tulong ngayon din. Kakarating ko lang ng matinding pisikal na pamimilit. Pwede bang magpadala ng pulis para sunduin ako? Nasa. Damon, tinawagan niya ang mga pulis. Buwisit. Ang mga pulis ay papunta na, mukhang. Malapit nang malaman ang lahat. Teka, nasaan ako? Saan nila ako dadalhin? Aba, gising ka na pala. Davis, sa susunod, dapat bantayan mo ang dosage ng gamot na ito. Natakot talaga ako na baka hindi siya magising. Kung hindi, pagkatapos ng lahat ng hirap na pinagdaanan natin, hindi man lang natin siya maibebenta sa magandang presyo. Huwag mo akong hawakan. Gaano na ba ako katagal tulog? Nasaan ang pulis? Put, isang maliit na pokpok na may matapang na ugali ha. Mag-ingat ka pagdating mo sa compound. Mga babaeng tulad mo, baka mapatay sa unang araw. Sige, huwag mong gaskasan ang maselang balat niya. Matagal nang walang ganitong klase ang boss. Natawag na ako sa pulis. Darating sila rito sandali lang. Pakawalan mo na ako ngayon din. Magbago ka ng isip habang may panahon ka pa. Tumawag daw sa pulis?
Nakakatawa talaga, Day. Hindi kayo maaabot ng mga pulis nyo doon. Kapag nakalabas na tayo ng bansa, kahit kainin tayo ng buhay, hindi iyon labag sa batas. Tatlong oras. Sa loob ng 3 oras, malalaman mo ang totoo. Hindi, Chloe. Nag-aalala ako na lalabas kang mag-isa para tumawag ng pulis. Dalhin mo ito. Kung may mangyari, palagi kitang mahahanap. Buti na lang nakinig ako kay Liam. Kung hindi, malaking gulo ako. Tay, lulupain kita hanggang mamatay. Damon, ano ang gagawin natin? Totoo ba o hindi ang sinabi ng babaeng ito? Hinahabol na ba tayo ng mga pulis? Bakit nagmamadali? Matagal na, at wala namang senyales ng mga sasakyan ng pulis. Ang checkpoint na ito ay ang huling hinto bago ang hangganan. Kapag nakalampas na tayo, ano na lang ang punto ng paghahabol sa atin ng mga pulis? Pulisya sa kabila ng hangganan? Maglalakas loob ba sila? Hindi kayo makakawala dito. Wala ka sa desisyon. Usalan mo siya? Sumakay ka. Damon, kung tatanungin mo ako, bakit hindi na lang natin siya hilahin sa likuran at tapusin na siya? Ano naman kung maabutan tayo ng mga pulis? Kapag patay na siya, hihina ang paghahabol nila. Oo, ang pagdaan sa checkpoint ay delikado rin. May punto si Helen. Magiging maluwag. Sino ang sila? Tumawid muna tayo. Tigilan mo ang daldal. Ang larawan niya na nakatali na ipadala na, di ba? Tara, alis na. Magmaneho ka. Opisyal, salamat sa iyong pagod. Nagde-deliver lang ng mga paninda, nagmamadali. Suriin ang silver na van. Plaka, naunawaan. Na. Ilang tao ang nasa kotse? Ako lang at ang driver. At isang lalaki sa likod na nagbabantay ng kargamento. Ano ang nasa likod? Mga bagay-bagay lang. Walang mahalaga. Opisyal, pakiusap. Bigyan mo ako ng konting palugit. Taon na kaming dumadaan sa ruta na ito. Alam namin ang mga patakaran. Buksan mo. Narinig mo ako? Buksan mo. Opisyal? Wala talaga. Ilang kahon lang ng mga tuyong paninda. Nagmamadali lang kami. Naglabas ng babala ang pulis. Lahat ng sasakyang umaalis kamakailan kailangang mahigpit na suriin. Isang sasakyan ang pinaghihinala ang kidnapping at illegal na smuggling. Makipagtulungan sa amin. Ngayon, buksan mo. Opisyal, kung maayos ang lahat, aalis na kami. Kapitan, may mali. Lahat sa loob. Lumabas ng sasakyan ngayon din. Tigil o babarilin kita. Umalis ka o sasaksakin ko siya hanggang mamatay. Umalis ka. Umalis ka. Huwag kang maglakas loob na humakbang pa.
Walang gumagalaw. Ibaba ang mga armas. Sa 3. Kung hindi ka bibitaw, babarilin kita. 3, 2. Liam, Chloe, ako talaga ang nanay mo. Ginawa ko lang ito dahil pinilit nila ako. Pinihag nila tayo. Kung hindi natin ginawa, tatapusin nila tayo. Chloe, magsabi ka para kay nanay. Tama. Tayo ang biktima. Chloe, para sa nakaraan. Chloe, nanay mo ako. Tutulungan mo ba sila at wawasakin ang nanay mo? Pagkatapos ng lahat ng taon, binigyan ka namin ng buhay. ang kamera na natapakan mo. May cloud backup. Davis, sa susunod, kailangan mong bantayan ang dosage ng gamot na ito. Natakot ako na baka hindi siya magising. Kung hindi, pagkatapos ng lahat ng problema na pinagdaanan natin, hindi siya magkakaroon ng magandang presyo. Ito ba ang tinatawag mong pamimili? Tay, buwisit na maliit na gaga, may init ng ulo ha. Pagdating mo sa compound, mapapatay ka sa unang araw. Sabi mo, napilitan ka. Pero kanina sa kotse, sabi mo hahatiin kita ng pira-piraso at aalisin ang dugo mo. Nag-arte ka lang ba? Hindi, opisyal. Peke ito. Ngayong sobrang advanced ng AI tech, hindi talaga ako yan. May sakit sa pag-iisip ang babaeng ito. Wala siya sa tamang pag-iisip. Huwag kang maniwala sa kanya. Sige, tumigil ka na sa pag-arte. Ipinadala na sa akin ng binatang ito ang ebidensyang video ng pagpasok mo para pumatay. Kung talagang mga magulang mo sila, paano nangyari to? Tama, Helen? Victor? Hindi, Chloe. Wala akong ginawa sa'yo, di ba? Tatay mo talaga ako. Ako si Robert Carter. Chloe, maniwala ka sa akin. Dalhin na silang lahat. Ako talaga si Robert Carter. Chloe, Babalikan kita. Abangan mo. Miss Carter, tinulungan mo kami na malutas ang isang kaso ng transnational trafficking. Kahanga-hanga ka. Inimbestigahan din namin ang mga background ng dalawang yon. Ang tunay nilang pagkakakilanlan ay isang pares ng manloloko na dalubhasa sa pagbabalat kayo. Ang lalaki ay si Victor. Ang babae ay si Helen. Tungkol sa tunay mong mga magulang, buhay pa sila. Ano? Officer, totoo ba? Pero hula ko lang yan. Kung tutuusin, isang taong nakadisguise na gustong perpektong manggaya ay karaniwang kailangang pag-aralan ang target ng matagal. Tungkol sa mga detalye, kailangan pa ng himpilan ng pulis na gumawa ng masusing pagsisiyasat. Salamat sa iyo. Opisyal akong na-promote. Kung may kailangan ka man, sabihin mo lang sa akin. Sige. Officer Smith. Mahal, malapit ka na bang matapos mag-empake? Bukas ng 3 p.m., huwag kalimutang pumunta sa bridal shop para subukan ang damit pangkasal na ginawa ko para sa iyo. Mahal. Oh, at nagbalik na si Officer Smith sa amin. Sarado na ang kaso para sa 5 iyon. Sina Damon, Jack at Paul ay pawang kinasuhan ng mga malulubhang krimen. Si Damon ay may murder din sa kanyang record. Sabay-sabay na sentensiya. Sinabi ni Officer Smith, pwede ka nang magpahinga ng payapa. Paano ang mga magulang ko? Wala pa ring lead. Ang 5 iyon ay nananatiling tahimik tungkol sa iyong mga magulang. Sinabi ni Officer Smith, Magpapatuloy sila ng investigasyon pero dapat tayong maging handa sa pag-iisip. 3 taon na kaming naghintay. Kaunting tagal pa ay hindi masama. Sige, dahan-dahan ka lang sa pag-empake. Susunduin kita para sa hapunan mamaya. May pumapasok ng passcode sa smart lock ko? Walang tao. Nagkamali ba ako ng dinig?
Sino yan? Anak, ako to, Mr. Miller. Miss Tamila? Anong ginagawa mo rito? Bueno, sabi ng guard na bumalik ka na raw. Yung nangyari sa'yo dati, narinig namin. Noon, mali ako. Masyado akong tanga at walang paghusga. Muntik ko nang hayaan ang masasamang tao na saktan ka. Si Mrs. Miller ngayon ay sobrang nahihiya na lumapit sa'yo. Ito ay maliit na tanda. Galing sa community center. Pakikuha. Salamat. Oh, Mr. Miller, nung pumunta ka rito, may nakita ka bang tao sa pinto ko? Wala. Paano naman magkakaroon? Hindi mo alam. Mula noong kalahating taon, pagkatapos ng nangyari rito, Walang tumira sa palapag na ito. babalik ka ba ngayon? Para umalis ng tuluyan. Bukas ay lilipat na ako ng tuluyan. Ngayon lang ako bumalik para magpaalam. Tatay, nanay, 3.5 taon. Talaga bang buhay pa sa mundong ito? Dapat pa ba akong magtago ng iyong mga larawang pang-alaala? Hindi ko na alam ang gagawin. Pwede mo bang sabihin sa akin? Miss na kita, ang totoo mong pagkatao. Nasaan ka ngayon, talaga? Hoy, nanay, Sinta ko, darating sila para sa iyo. Takbo, takbo. sino? Sinong bumalik? Kung mahuli ka nila, huwag kang magsabi ng kahit ano. Kahit anong pilit nila sa iyo, huwag kang magbitaw ng salita. Huwag kang umawit ng kahit ano. Narinig mo ba ako? Nanay, anong ibig mong sabihin? Sabihin mo ng malinaw. Ano ang darating para sa akin? Yung 5 tao, hindi ba lahat sila ay nahatulan? Paano? Makakalabas sila? Sa oras na ito, sino na naman ang nasa pinto? Baka si Mr. Miller. May nakalimutan ba siya? Sino yan? Ikaw ba si Miss Carter mula sa apartment 808? Ako si Kevin mula sa Haven Real Estate. Inilista mo ang bahay mo para ibenta sa aming platform. Nagdala ako ng kliyente para tingnan ito. Mali ang oras mo. Hindi kita pinapunta ngayon. Ayon sa aking tala, ngayon ang appointment. Dinala ko na rito ang kliyente. Anong nangyayari? Papapasukin mo ba kami o ano? Pasensya na. Sandali lang po. Miss Taylor, may business trip ang kliyente ngayong hapon. Ito lang ang oras na libre siya. Pwede bang mag-exception? Titingin lang siya saglit at aalis. Malinaw na naka-schedule ito para 3:00 ng hapon. Nauna ka nang dumating nang hindi man lang nagsasabi. Nag-leave ako ng kalahating araw para dito. Nandito ka na sa bahay. 5 minuto lang ang tingin. Hindi mo pwedeng puntahin ako ng walang dahilan. Miss Carter, hirap talagang ischedule ang kliyente. Mabilis lang. Pwede mo ba akong paboran? Sino ka? Lalabas na ako. Lalabas na ako. Sobrang abala ng lugar na ito. Sabi ng dalawang ito na sila ay galing sa ahensya. Pumunta rito para tingnan ang lugar. Pero naka-schedule ako ng pagtingin para ngayong hapon. Kakaiba iyan. Sinuri mo ba ang kanilang mga badge? Mga kliyenteng tumitingin ng apartment. Karaniwan, tumatawag muna ang ahente para kumpirmahin at hindi basta nagdadala ng mga tao paakyat. At nang makita nila ako, tumakbo sila. Bakit tatakbo ang isang tunay na ahente? Liam, tumawag na naman ang nanay ko. Sabi niya, bumalik na sila. Sinabihan akong umalis dito agad. Liam, hindi ba ang 5 iyon ay nasentensyahan na? Paano may makakabalik? Ang 2 iyon ba ay humabol sa akin kanina? Miss Carter, ang 5 iyon ay lahat na sentensyahan. Sa teorya, hindi sila maaaring palayain. Maliban kung may nakakuha ng parol. Parole. Kung ang isa sa kanila ay nagpasyang magsumbong at tumulong sa pulis na malutas ang isang kaso, maaaring magbigay ng probation ng korte. Ayon sa mga patakaran, kailangan nilang mag-ulat ng regular. Ngunit ang pagsubaybay ay hindi kasing strikto noong nasa loob sila, kaya wala sila sa bilangguan.
Ano ang problema, Miss Carter? May nangyari ba sa'yo? Wala, Officer Smith. Officer Smith, kailangan kong suriin muli ang isang bagay. Chloe, ang dalawang iyon sa labas kanina ay palihim na gumagala. Ang nanay mo ay tumawag din para balaan ka. Mas mabuti ng ligtas kaysa magsisi. Hindi, sasama ka sa akin ngayon din. Pagkatapos, tatawag kami ng pulis. Kung ang isa sa kanila talagang nakatanggap ng probation, kahit saan ako magtago, hahanapin nila ako. Ang pagtakbo, magpakailanman ay hindi makakalutas ng anuman. Liam, maaari mo ba akong tulungan? Makipagtulungan ka sa akin para mailabas sila. Gusto kong mahanap ang mga pahiwatig tungkol sa aking mga magulang ng mag-isa. Itong mga nakaraang araw, sinadya kong manatili dito para magmukhang mag-isa akong nakatira. Kung talagang babalik sila, siguradong tatawagin nila ako ulit. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Wala akong ninakaw. Daan lang ako. Eh di naman, ikaw pala, bata. Ninakaw mo. Yung 3 pares ng sapatos sa bahay ni Mr. Wang noong nakaraang buwan at nahuli ka ng kamera. Ngayon naman, pinakialaman mo ang isang binibini? Sumama ka sa akin sa istasyon ng pulis. Hindi sila. At tungkol sa ahente ng real estate noong isang araw, pumunta rin ako at nagtanong. At sinabi nila na bago lang na ahenteng hindi pa alam ang tama at humingi na sila ng tawad sa akin. Liam, baka sobra lang talaga tayong nag-iisip. Dahil si Mr. Miller at ako ay nagbabantay dito ng ilang araw at walang nakitang kakaiba ang surveillance. Kaya, umuwi ka na kasama ko. Darating ang ahente bukas ng umaga para kunin ang bahay. Kaya hayaan mo akong manatili ng isa pang gabi dahil mas maginhawa at dahil may trabaho ka bukas, mauna ka nang umuwi. Sige, nakumpirma na nating walang problema, di ba? Huwag kang mag-alala sa akin, kaya ko ang sarili ko. Anong problema sa akin? Hindi ba natin na-confirm na okay ang lahat? Mahal, kung natatakot ka, pwede mo akong tawagan para samahan ka. Si. Itong bintana, nung umalis ako ng bahay kanina, hindi ko ba isinara? Walang internet? Nasaan ang internet? Kanina lang gumagana pa. May pumasok sa bahay ko. Ikaw, paano ka nakapasok? Lumayo ka. Chloe, ito ang bahay ko. Bakit hindi ako makabalik? Lumayo ka. Kung lalapit ka pa, gagawin ko. Sige, hindi na ako lalapit. Gusto ko lang makita. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Peke ka. At ngayon, ginagamit mo ang mukha ng nanay ko. Umalis ka. Chloe, saan ka pupunta? Chloe, sweetie natin, matagal na tayong hindi nagkita. Ano ba talaga ang gusto mo? Ito ay illegal. Nasentensyahan ka na. Gusto mo bang bumalik sa kulungan?
Kulungan. Dahil sa'yo. Nitong nakaraang 6 na buwan, talaga naming pinaranas mo sa amin ang isang impyerno sa mundo, Chloe. Sa bilangguan, ito ay isang impyerno sa mundo. Noong taglamig, hindi sapat ang init. Ang binti ko, sweetie, masakit pa rin. Pero ikaw, sa kabilang banda, lumipat sa bagong lugar, sumubok ng mga damit pangkasal, at nagpakasal pa sa maliit mong nobyo. Namumuhay ng marangya. Ha, sweetie? Nasaan ako? Sumasakit ang ulo ko. Hindi ako makakita ng malinaw. Chloe, ano ang tinitingnan mo? Hindi mo ba akala na makatakas ka pa, hindi ba? Ikaw munting walang modo. 6 na buwan ang nakalipas. Naging maswerte ka. Napakalapit na namin, ngunit nakatakas ka pa rin. Sa palagay mo ba ay bibigyan ka namin ng pagkakataon na iyon muli? Ano ang problema? Ngayong pagkakataon, hindi ka nakasuot ng nakatagong kamera, hindi ba? Patuloy mo akong kinikidnap ng paulit-ulit. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang pinuno ninyo ay nahuli na. Kung pakakawalan mo ako, mabibigyan kita ng malaking halaga ng pera. Sabi ko 6 na buwan ang nakalipas, si Damon ay napakatanga. Dapat ay pinatuyo ka namin noon. Pero kailangan kanyang dalhin sa checkpoint upang tumawid sa mapahamak na hangganan. Huwag kang mag-alala. Si Victor at ako, kami ay mabubuting tao. Hindi ka namin ipagbibili sa ibang bansa at hindi ka namin sasaktan. Basta't kumilos ka ng maayos at sabihin mo sa amin ang passcode na iyon, pakakawalan ka namin. Passcode? Anong passcode? Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Nagpapanggap kang walang alam. Wala talaga akong alam na passcode. Ako ay isang ordinaryong tao lang. Hindi mo ako mapipilit na sabihin ang isang bagay na hindi ko alam. Si, mukhang ang iyong nanay at tatay talaga namang hindi sinabi sa iyo kung ano ang kanilang ginagawa. Ang mga magulang mo ay pambansang mga inhinyero ng seguridad. Mayroon silang napaka-espesyal na passcode. Hindi nila ito direktang sinabi. Ngunit tiyak na pinaikot-ikot nila ang kwento para sabihin sa iyo. Hindi nila ito isusulat sa papel. Hindi ito itatago sa telepono. Ilalagay nila ito sa isang lugar na ikaw lang ang nakakaalam. Nakatago sa isang bagay. Tiyak na sinasabi nila sa iyo araw-araw. Ginagawa nila ito araw-araw. Sinasabi, araw-araw. Ipinapakita sa iyo araw-araw. Hindi mo ito makakalimutan. Ang buwan ay maliwanag, ang hangin ay banayad, tinatakpan ng mga dahon ang rehas ng bintana. Mahal, gusto mo bang matutunan ang kantang ito? Tandaan mo ang ritmo ng kantang ito. Ito ay 3, 3, 5, 4. Chloe, tandaan mo, kung isang araw, mawala sina nanay at tatay, hanapin ka ng mga tao mula sa gobyerno, kantahin mo sa kanila ang kantang ito. Pagkatapos, ang misyon ni nanay at tatay ay tapos na. 3, 3, 5, 4. 2, 5, 6, 9. Tama talagang ginawa ni nanay kantahin sa akin ang kantang ito araw-araw at itinuro sa akin ang ritmo. Kaya ito pala ay isang passcode sa simula pa lang. Siguradong napakahalaga nito. Hindi ko ito masasabi ng malakas. Sa pagtingin sa iyo, naalala mo ang hindi sasabihin ng mga magulang mo kahit na ikamatay nila ito. Pero sasabihin mo ito, at ikaw, maaaring magsalita o mamatay. Simula noong nangyari yung 6 na buwan na nakaraan, tuwing gabi bago matulog, tinatanong ako ni Liam na mag-text sa kanya para malaman niyang safe ako. Hindi ko pa na ipapadala yung ngayong araw. Tiyak na mapapansin niya ang anomalya. Ngayon, kung magbibigay lang ako ng maling isa at magpapaantala ng oras, tatawag siya ng pulis at hahanapin ako. Huwag mo akong patayin. Magsasalita ako. 2, 2, 5, 8. Ito ba? Iyan lang ang naaalala ko. Hindi ako nagsisinungaling. Kung may magkamali mamaya, Bubugbugin kita hanggang mamatay. Apex Property Management. Nasa kapitbahayan ko pa rin ako. Hindi pa nila ako inilipat. Totoo iyan. Kamakailan ay pinataas ng kapitbahayan ang seguridad. Ang paglipat sa akin ay masyadong mapanganib. Gusto nilang kumilos dito at pilitin akong ibunyag ang passcode. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang basement ng kapitbahayan, ang abandonadong post. Si Mr. Miller ay karaniwang naglalakad sa malapit. Kailangan ko lang maghintay na dumating siya at gumawa ng ingay para mahanap ang aking lokasyon. Sweetie, mali. Mali ang passcode.
Niloloko ako ni Sweetie? Victor, isuot mo muna ang iyong badge para maipaliwanag natin kapag may dumating. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Mag-isip kang mabuti. Ano ang passcode? Mukhang umalis na si Mr. Miller. Ano ang gagawin natin? Iyang munting nobyo mo, ha? Sa ganitong oras? Hindi siya makatulog dahil nami-miss ka. Galing. Mukhang dahil hindi ko na-update si Liam ngayong gabi. Naging kahina-hinala siya. Mahal, Chloe, talagang nakahanap ka ng isang mabuting asawa. Kung hindi ka niya mahanap kahit isang segundo, mamamatay siya, di ba? Victor, masyadong tuso ang babaeng ito. Huwag sayangin ang oras sa kanya. Simulan na lang natin. Isa-isa, hiwain hanggang maramdaman nila ang sakit. C. Anong ginagawa mo? Hindi. Mga guys, ano ang gusto nyo? Hindi. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba ako naririnig? Siyempre, gagawin natin ang sinabi ko 6 na buwan na ang nakaraan. Ang sinabi kong gagawin ko, pero hindi natuloy, at tapusin na ngayon. Damon! Kung ako ang tatanungin mo, dapat kunin na natin siya ngayon. Kalyaduhin sa likod, hiwain siya, at hayaang dumugo. Kahit dumating ang pulis, ano ngayon? Kapag wala na siya, susuko sila at magsasalita. Noong nakaraan, pinalad ka, Chloe? Sino ang magliligtas sa'yo ngayon? Kung ayaw mong magsalita, okay lang. Kapag nagsimula na akong maghiwa, isa sa inyo magsasalita. Palagi mong sinasabi na gusto mo silang pagsalitain. Sila ang nanay at tatay ko, di ba? Buhay pa ba ang nanay at tatay ko? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo na. Nasa inyo ba ang nanay at tatay ko? Magsalita ka. Huminahon ka. Malalaman mo rin sa bandang huli. Sige, magsasalita na ako. Handa akong magsalita. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang passcode. Nagpasya na ako. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung may gagawin kang kalokohan, itutuloy namin hanggang dulo. Nagpasya na ako. Talaga nga. Magsasalita ako. Ang passcode ay may 3 bahagi. Hindi ko masasabi lahat, pero wala rin akong masasabi. Ibibigay ko muna ang unang bahagi para makakuha ng panahon. Tiyak na tumawag na si Liam sa pulisya. Mahahanap ng mga pulis ang lugar na ito. Oras lang ang kailangan. Maliwanag ang buwan, mahina ang hangin, tinatakpan ng mga dahon ang bintana. Chloe, Ang passcode ay 3-3-5-4. Tama? Tama ang unang bahagi. magpatuloy ka. Kung mahuli ka nila, huwag kang magsabi ng kahit ano. Kahit anong panggigipit nila sa iyo, huwag kang magbitaw ng isang salita. Huwag kang umawit ng kahit ano. Naiintindihan mo ba ako? Mahalaga talaga ito. Talagang hindi ko masasabi ang lahat sa kanila. Hindi, muntik na akong mapahinto ng matandang si Gang Miller na paniwalain, pero hindi, kamakailan, puro magnanakaw ang kapitbahayan. Tiyak na may magnanakaw na nagbabantay sa lugar na ito. Kailangan kong tingnan ng mabuti. Bakit ka tumigil? Sabihin mo. Mga yapak na naman. May darating ba? Ang ikalawang bahagi ay 6, 3, 5. Ang ikalawang bahagi ay 6, 3, 5. Sus, may magnanakaw talaga. Sinusubukan pa ang passcode. Hindi. Kailangan kong tumawag ng backup. Maaring may higit sa isa sa loob. Bakit ang lakas mo? Gusto mo ba kaming mamatay? Ano ba talaga ang ikalawang bahagi? Tumahimik ka. Isa pang pagkakamali at haharapin kita. Ang ikalawang bahagi ay 6, 3, 5, 7. Kumusta na? Tama ba? Mahal? Mahal? Nagsisinungaling siya. Nagkamali siya sa ikalawang bahagi. Sila. Na-dislocate ang braso ng anak natin. Ano? Babayaran mo ito. Putulin mo iyan.
Paano nila iyon pinutol? Nagpakahirap kami para sa kanila sa loob ng 3 taon. Nangako sila na aalagaan ng mabuti si Lily. Bakit? Napakabata pa niya. Mahal, ano ang gagawin natin? 18 pa lang siya. Paano siya nawala ng braso? Ano ang gagawin natin? Kaya. May anak ka ring babae. Mahal na mahal mo siya, di ba? Kaya maiintindihan mo ba ang nararamdaman ko? Lahat kayo ay may mga anak na babae. Bakit ninyo ako itinulak sa puntong ito? Nagtrabaho ka para sa kanila ng 3 taon. At pagkatapos ay nagkamali ka at agad ka nilang isinakripisyo. Ang mga taong ganyan, mapagkakatiwalaan mo ba talaga sila? Bumalik ka, sige. Habang may panahon pa. Umahimik ka. Wala kang naiintindihan. Chloe, wala kang naiintindihan. Bastos kang bata ka. Anong karapatan mong pagsabihan kami? Chloe, hindi mo ba laging gusto makita ang iyong mga magulang? Pagbibigyan ko ang iyong hiling. Sila ay palaging tumahimik tungkol sa anumang may kinalaman sa aking mga magulang. Bakit biglang nagbago? May kakaiba. Inay, tatay. Chloe, mahal ko. 3 taon na. Laki ka na. Miss na miss kita, mahal. Nanay, tatay. Miss ko rin kayo. Buhay talaga kayo. Chloe, makinig kang mabuti kay nanay. Ang passcode na yan ay isang sikretong pambansa. Napakahalaga nito. Huwag mo itong sasabihin. Huwag mo itong sasabihin. Ang pagsabi nito ay pagtataksil. Hindi. Huwag mong saktan si nanay. Tigilan mo. Miss Carter, ikinagagalak kong makilala ka. Ako ang amo ng lugar na ito, Ray. Gusto mo bang iligtas ang nanay mo? Sabihin mo sa amin ang mga numero. Simple lang. Sabihin mo lang. At magkakasama na kayo. Kung hindi, Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Sabi ni nanay, ito ay pagtataksil. Hindi ko kayang ipagkanulo ang bayan ko. tingnan mong mabuti, Mrs. Brown. Ang anak mo ay nasa kamay ko. Sasabihin mo ba sa akin ang passcode? Hindi. Papatayin ko siya ngayon din. Huwag mong hawakan si Chloe. Sasabihin ko sa'yo, matanda na ako, hindi ko na kaya. Pero bata pa ang anak ko. Wag, Robert. Hindi. Maraming paghihirap. Tiis natin lahat yon. Huwag sumuko sa kritikal na sandaling ito. Robert. Pumunta ka sa impyerno. Helen, Victor, nasa kamay ko ang amo mo. Pakawalan mo ang anak ko. Victor, Ano ang dapat nating gawin? ano ang gagawin natin? Mahal, muntik mo na akong madali. Ang halaga ng pag-ambush sa akin? Naririnig mo ba ako? Gusto mo akong patayin? Tingnan natin kung ilang buhay mayroon ka. Mahal, pakiusap. Tigilan mo na siya. Nakikiusap ako. Tatay, huwag mo siyang hawakan. Opisyal, nandoon. Sa likod ng pintong bakal. Nakarinig ako ng ingay kanina. Huwag alertuhin ang kalaban. Mr. Miller, unahin mo. Itanong mo kung sino ang nasa loob. Mahal, gabi na. Sino ang nagtatago diyan na may ginagawang kahalayan? Lumabas ka. Uy, may tao ba dyan? Taga Community Center ako. Sino nagsabi na pwedeng mong ikandado ang pintong ito? Gabi na kasi. Sa basement na ito, Laging may babaeng sumisigaw. anong ginagawa mo? Buksan mo o tatawag ako ng pulis? Mr. Miller. Oo, si Mr. Miller. Kanina lang siya natakot sa mga yabag kanina, at ngayon bumalik siya. Nanginginig ang boses niya. Sadyang binabanggit niya ang community center at ang pagtawag ng pulis. Hindi siya nag-isa. Malamang may kasama siyang pulis. Nagpapakatanga ka pa rin, ha? Narinig ko lahat ng mga hiyaw sa loob. Buksan mo na ngayon.
Magkukunwari na lang akong at hindi napapansinin ito. Hindi ito lugar para sa kalokohan mo. 3 segundo. Magbihis ka. Buksan mo ang pinto o sisirain ko ito. 3, 2. Sino yan? Sa oras na ito, wala bang pwedeng matapos na trabaho dito? Hoy, ang tigas mo ah. Galing ako sa community center. Buksan mo na ang pinto. Ako ang repairman ng bodega. Tumutulo ang bodega sa basement. Pinadala ako ng property management para maglipat ng gamit. Mali ang pagkakaintindi mo. Repairman? Mag-aayos ng tulo sa ganitong oras? Buksan mo ang pinto. Tingnan ko lang. At kung maayos naman, aalis na ako. Buksan mo? Kung wala kang itinatago, bakit mo nilolok ang pinto? Sabi ko sa'yo, buksan mo ang pinto. Kunan ko lang ng litrato para patunayang malinis ka at aalis na ako. Sige, kung hindi, ang mga taga-community center maririnig ang ingay at pupunta. At magkakaproblema ka? O gusto mo tawagan ko ang pulis? Ipahuli ko kayong dalawa mga go na nagtatago diyan maaresto. Si, bubuksan ko na? Sweetie, nakakainis ka talaga? Kita mo? Malinaw na ba? Repairman lang naman ako. Pulis? Tigil. Ma'am Carter, nasaan ka? Liam? Nandito ka. Ayos lang. Ayos lang. Pakawalan mo ako. Hindi ako lumabag sa batas. Pilit ako. Huwag gumalaw. Chloe, akala mo nanalo ka? Ang nanay at tatay mo ay nasa kamay pa rin ng amo. Iningatan mo ang passcode, pero hindi mo sila mapapanatiling buhay. Pagsisisihan mo ito. Ang iyong nanay at tatay ay nagtiis ng 3 taon. 3 taon, ilang beses silang pinalo, ilang araw silang nakakulong sa dilim, ilang pagkain ang hindi nila nakain. Akala mo walang-wala ang sakit na nararamdaman mo ngayong gabi? 100 beses ang tindi ng paghihirap nila kumpara sa iyo. Kung hindi mo ibibigay ang passcode, papatayin sila ng boss sa huli. Kung gayon, ikaw ay ang pumatay sa iyong nanay at tatay. Ang nanay at tatay ko ay nagtiis ng 3 taon upang hindi ko kailangang ibigay ang passcode. At ikaw, 3 taon ka nang nagtatrabaho para sa boss. At ano ang nakuha mo? Nawala ng braso ang anak mong babae. Susunod na mawawala ikaw. Helen, kabayan ka pero tumutulong ka at nagtatago ng mga kriminal. Sa halip, sinasaktan mo ang sarili mong mga tao. Isang tulad mong tanga ay hindi karapat-dapat sa magandang wakas. Mabulok sa kulungan habang buhay. Officer Smith, itong dalawa, 6 na buwan ang nakalipas. Nagpanggap na mga magulang ni Chloe. Dinaya nila tayo at ang buong barangay ay nagmura sa kanya. Ngayon, ginagawa nila ulit. Huwag silang pakawalan ng madali. Kung ang mga basura tulad nila ay hindi makukulong habang buhay, ang mga mabubuting tao ay hindi makatutulog sa gabi. Huwag kang mag-alala. Nakagawa sila ng panibagong pagkakamali habang nasa probasyon. Minimum na habang buhay na pagkakakulong iyan. Officer Smith, buhay ang nanay at tatay ko. Nakita ko lang sila. Sila ay dinakip ng isang lalaki na si Ray. Pinapalo niya ang tatay ko hanggang mamatay. Mangyaring, gumawa ka ng paraan. Iligtas mo sila, pakiusap. Ano? Pagkatapos suriin ang sitwasyon, natuntun namin ang taguan ni Ray. Ang mga magulang mo, nakatago talaga sila sa loob ng mga bundok na ito. Sadyang inililipat sila sa paligid ng mabundok na lugar. Tuwing 3 araw, ang aming mga tao ay hindi masusubaybayan ang kanilang galaw. Kaya, ang lokasyon ng aking mga magulang ay malapit lang sa atin. Ang 120 milya ay hindi malayo, pero magaspang ang mga daan sa bundok. At ayon kay Damon, si Ray ay mayroon pang hindi bababa sa 3 o 4 na armadong lalaki. Karaniwan silang nagkukunwaring mga kawani ng istasyon ng ranger at nagpapatakbo sa mga bundok. Miss Carter, huwag kang mag-alala. Ang iyong mga magulang ay pangunahing tauhan ng bansa.
Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang maibalik sila. Officer Smith, kailangan kong pumunta sa pinangyarihan. Pwede ba? Mga magulang ko sila. 3.5 taon na akong naghintay. Hindi na ako makapaghintay pa. Pakiusap, hayaan mo akong pumunta. Hindi ako magdudulot ng problema. Pakiusap, kahit patay na sila, gusto ko silang makita ng huling pagkakataon. Liam, sa tingin mo, sina mama at papa, buhay pa kaya? Chloe, ang nanay at tatay mo ay nagtiyaga ng 3.5 taon. Makakaahon sila. Huwag kang mag-alala, okay? Miss Carter, ito ay isang mahirap na misyon. Maaaring magkaroon ng barilan. Kapag nangyari iyon, manatiling nakatago. Huwag mong hayaang makita kanila. Lahat ng unit, pansin. 2 milya sa unahan. Palapit na tayo sa target na lugar. Patayin ang mga ilaw. Panatilihin ang katahimikan sa radyo. Maghintay ka rito. Kung may mangyari, gamitin mo ito para kontakin kami. Ang target ay may kamalayan laban sa pagbabantay. May sistema ng alarma sa harap. Team B, umikot kayo. Team A, sundan ako sa harap. Kapag nahanap na ninyo ang hostage, mag-ulat agad. Tumigil ka. Dapa. Lahat. Sige. Nasa kotse ang bihag. Habulin sila. Buwisit? Sundan mo ako. Walang gagalaw. Ito ay dakilang bayani ng inyong bansa. Isa pang hakbang at lalaslasin ko ang lalamunan niya. Nanay. Ihulog ang mga baril mo. Pakinggan mo ako. Bibilang ako hanggang 3. 1. Opisyal, huwag kang mag-alala sa amin. Barilin mo na lang. Hindi na kami karapat-dapat iligtas. Barilin mo. 2. Ngayon, pakawalan mo ang mga tao mo. Chloe, Ray, hindi mo ba gusto ang passcode? Nandito ako. Saan mo akala pupunta ka? Ako na lang ang hostage. Miss Carter, masyadong delikado. Bumalik ka. Talagang matapang ang batang ito. Yung 2 tao na andito sa akin ay halos patay na. Kung gagawin ng mga pulis ang desperadong hakbang, Baka hindi ako makalabas na buhay. pero mukhang matibay ang batang ito. Mas magandang hostage siya. Sige, pumapayag akong magpalit ng hostage. Palapitin ang batang ito. Isang pagkakataon lang. Ano? Mabilis? Oo o hindi? Chloe? Hindi, Alice. Umalis ka na. Nanay, 3 taon kang nagtiis. Hayaan mo akong kunin ito. Okay. Ngayon, ibalik mo sa akin sina nanay at tatay. Pumunta ka muna dito. Itaas ang iyong kamay.
Chloe, Ray, nangako kang pakakawalan mo sila. Mahal, alam ninyong lahat ang passcode. Paano ko kayo pakakawalan? Ngayon mayroon akong 3 bihag. Kaya, bakit hindi mo na lang ako pakawalan ngayon? Kung hindi, masasama ang loob ko at uunahin kong patayin ito. Nagbago ang target ng sniper. Bantayan ang layo ng talim. Maghintay ng utos ko. See? Sinabi sa akin ni Officer Smith na magkakaroon siya ng mga sniper sa posisyon ng maaga. Ang kailangan kong gawin ngayon ay ang gambalain si Ray. Bumili ng oras para sa sniper. Ray, duwag ka. Hindi ka talaga maglakas loob na kumilos, di ba? Ang passcode ay nasa akin at sa aking nanay at tatay. Kung papatayin mo ang isa sa amin, mawawalan ka ng isang pagkakataon. Kung hindi, ang nanay at tatay ko hindi sana nakaligtas hanggang ngayon. Tumahimik ka. Ray, nakikiusap ako. Pakawalan mo na siya, 'di ba? Bata pa siya. Hindi niya naiintindihan. Huwag mo siyang sisihin. Nanay, Huwag kang mag-alala. Ililigtas ko kayong dalawa. Ray, gusto mo ang passcode, di ba? Masasabi ko sa iyo, pakawalan ang nanay at tatay ko. Pagkatapos, sasabihin ko sa iyo, paano yun? Miss, nasa mga kamay ko ka na ngayon. Wala kang karapatang makipagnegosasyon. 3 taon kang nagtanong sa nanay at tatay ko at wala kang nakuha. Sa tingin mo magsasalita pa sila. Alam na alam mo ako lang ang tanging tagumpay. Tama? Bakit pa gagawin mo ang lahat ng ito? Na ipinakilala sina Helen at Victor bilang mga magulang ko para dayain ako. Nasabi ko na sa iyo ang unang bahagi ng passcode. Papakawalan mo sila at sasabihin ko sa iyo ang ikalawang bahagi. Ang target ay emosyonal na pabago-bago. Gumagalaw ang talim. Wata. Kumpirmado ang pinakamagandang posisyon sa pagpapaputok. Mahal, sa tingin mo maloloko mo ako? Sa tingin mo tanga ako? Sa tingin mo gusto ko ang password? Gusto kong manatiling buhay. Ang kilos na ito ay nangangahulugang. Handa na ang sniper. Ray, huwag kang magpatalino. Isa kang mahal. Ang mga taong tulad mo ay hinding-hindi makukuha ang password. Mabubulok ka sa bilangguan habang buhay. Mahal, huwag mong isipin na hindi kita papatayin. Tara. Nanay, Chloe, leeg mo. Pinutol ka ba niya? Hindi, nanay, hindi. Ayos lang ako. Ayos lang ako. Chloe, tunay kang Carter. May tapang ka. Nanay, yung mga tawag na babala. Ikaw ang tumawag sa akin, di ba? Di ba? Yung mga masasamang tao, ginagamit nila ang surveillance videos mo para manakot sa amin. Nag-aalala ako, honey. Nakaisip kami ng tatay mo ng paraan para itago ang isang lumang telepono. Maari lang namin itong i-charge ng ilang minuto bawat pagkakataon. Nawawala ang signal. Natawagan lang kita kapag nasa pinakamalaking panganib ka. Hindi ko sinasadya na takutin ka, honey. Natatakot ako na baka buksan mo ang pinto. Nanay, hindi ako nag-iisa. Narito si Liam, narito si Mr. Miller, narito rin si Officer Smith. Napakaraming tao ang tumulong sa akin. Alam ko. Nakita ko lahat. Nanay at tatay, dadalhin ko kayo sa ospital ngayon. DNG, Carter? Ang iyong nanay at tatay ay nasa kritikal na kondisyon. Ang lumbar spine ni G. Carter at kanang kasukasuan ng tuhod ay dumanas ng paulit-ulit na blunt force trauma at ngayon ay permanenteng may kapansanan. GNN. Brown ay maraming paso at hiwa sa kanyang balat na nagiiwan ng permanenteng peklat. Siya rin ay may katamtamang post-concussion syndrome na nagdudulot ng paulit-ulit na pagkahilo at tinnitus na nangangailangan ng pangmatagalang gamot. Ano ang sabi ng doktor? Wala itong seryoso. Kung magpapatuloy si tatay sa physical therapy, baka makakatayo siyang muli. Ang mga peklat ni mommy ay maaaring kumupas sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng laser treatment. Pinakamahalaga, mommy at daddy, makakauwi na tayo ngayon. Chloe, may narinig ka ba mula sa pulisya? Si Damon, Jack, at Paul lahat ay gumawa ng malubhang krimen. Mahaharap sila sa sabay-sabay na sentensya. Si Helen at Victor ay muling inaresto, at dahil sa hindi autorisadong paglalahad ng mga classified internal data, sila ay hinatulan ng kamatayan. Sinabi ni Officer Smith.
na ang kanilang anak na si Lily ay nailigtas ng pulisya. Siya ngayon ay nasa welfare center tumatanggap ng paggamot. Kahit papaano ligtas ang bata, ang mga matatanda ay may sala, ngunit ang bata ay inosente. At ang 3 passcode na iyon, isinuko ko rin sa estado. Alam ko, ang 3.5 taon ng paghihirap na iyong tiniis upang protektahan ang isang bagay ay tiyak na nagkakahalaga. Mary, ang 3 taon na ito ay hindi walang kabuluhan. Oh, Robert. Tingnan mo ang bahay na ito na inalagaan ni Chloe. Kumpara sa dati nating tirahan, mas maliwanag ito. Chloe, si Daddy ay maaring hindi na makalakad. Ang kalusugan ng iyong ina ay lumala rin. Kailangan naming pumunta sa ospital ng madalas. Napakabata mo, kakakasal mo lang. At ngayon, kailangan mong pasanin ang pasanin naming dalawa. Hindi ba ito nakakababa ng loob mo? Oh, Chloe. Pasensya na si Mommy at Daddy, sweetie. Noong araw, si Robert at ako ay pumunta sa bundok na iyon upang tapusin ang isang tiyak na misyon ng pagmonitor ng data. Ngunit hindi namin inaasahan na ang biyaheng iyon ay tatagal ng 3 taon. May insulto mo ba kami dahil wala nang silbi si Mommy at Daddy ngayon? Maaari kaming umalis at hindi maging pabigat sa iyo. Mommy at Daddy, ang malaman na kayo ay bumalik sa akin. Sobrang saya ko, hanggat narito kayo. Parang kaya kong gawin ang lahat. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Huwag na kayong magsalita ng walang katuturan. Hinding-hindi na tayo muling maghihiwalay. Pagkatapos ng ulan, sisikat ang araw. Kahit ano pa ang mangyari ngayon, mayroon pa tayong bukas.